Hi everyone! Ayan, nandito na naman si Ma'am Abe. Si Lola Be. Ayan. Hindi, magbibigay lang ako ng reaction sa tungkol sa nakaraang episode ni Tony Talks, yung tungkol dun sa yung pag-guest ni Chloe at saka ni Carlos sa Tony Talks. Actually, na-down yun eh. Yung unang episode, yung unang posting niya, upload niya, na-down siya ng YouTube dahil sa copyrights ng Olympic copyrights, and then in-upload ulit kanina, and then pinanood ko ulit. So, ang bibigyan ko lang ng diin doon ay yung word na sinabi niya na dapat daw ay mali daw yung word na family first. Mali ba? Kayo, mali ba yung word na family first? Mali ba na bigyan natin ng halaga ang ating pamilya? Ito, medyo nasaktan ako doon sa sinabi niya. Yung unang video ko about Chloe, naawa ako sa kanya. Binigyan ko ng point yung pamilya ng pamilya niya ay kilala ko. Naawa ko sa kanya dahil close sa akin ng pamilya niya dahil sa sobrang basing niya. Pero ngayon, nainis ako sa kanya. Nakakainis nung narinig ko yung the way she acts, the way she explain herself, the way na makipagganyanan siya kay Carlos, na pag gini-interview ni Tony si Carlos, siya yung ganyan ng ganyan, na parang na kulang na lang sabihan niya si Carlos kung ano yung sasabihin ni Carlos. Sabi nga, pinag-usapan namin yan ng daughter ko sabi ko, kasi kami pag may mga bakit ba lagi namin pinag-uusapan si Chloe? Kasi nga si Chloe San Jose ay kababayan ko sa Nueva Ecija, same town kami. Yung grandmother niya ay close friend namin. Naging bahagi siya ng buhay ko dahil nakapag-abroad ako dahil sa ayan, ay share ko na yan. So, yung mother ni Chloe na si Marie ay kasamahan ng dalawang daughter ko sa service nila papunta sa school kasi nasa private school sila. So, kilalang kilala nila ang bawat isa. And up to now, ang mother ni Chloe na si Marie ay close friend ng aking daughter, na aking eldest daughter na si April. Kasi si Marie, yung mother ni Chloe, ay yearly nagbibigay sila ng, nagdo-donate sila sa foundation ng aking daughter na si April. So, sabi ko nga, nung una, naawa ako kay Chloe sa mga nangyayari sa kanya na basing, pero ngayon, pero dun sa nangyayaring napanood ko na episode ng Tony Talks, nainis ako kay Chloe. Bakit? Kayo, hindi ba mahalaga sa inyo ang pamilya? Hindi ko naman, halimbawa nagkaasawa na kayo o nagka-boyfriend kayo. So, ibig sabihin, hindi niyo na binibigyan ng halaga ang pamilya. Ibig sabihin ba, yung boyfriend nyo o ang asawa nyo, ang pamilya nyo without the family ay off na ba sa inyong buhay? Ibig sabihin nun, hindi na dapat na sana wag sabihin yung word na, wag na lang sana sabihin yung hindi mahalaga ang family first, kundi sana sabihin na lang na binibigyan ko po ng halaga ang sarili kong decision ngayon kasi ganito po ako, ganyan. Actually, maraming choice of words si Chloe na mali. Sana, ang sabi ko nga, sana mayroong mag-coach naman sa kanila bago ang mga interview dahil marami siyang binibitawang salita na mali. Kaya pati nga si Tony, kino-coach siya. Mali yung board mo na ginamit. May misunderstood ka na naman. Maraming choice of words si Chloe na mali talaga sa pandinig ng lahat. Ako nga mismo na-off eh. Pero si Carlos, talagang piling-pili ang mga binibitawan niyang salita. Kaya nga sabi ko nga, napaka-gentle ng pagkatao ni Carlos, opposite ni Chloe. Kaya siguro parang naano si Carlos kay Chloe kasi parang si Chloe ang nagdadala ng buhay nila, which is very wrong. Dapat sana si Carlos ay pinanindigan niya yung pamilya niya. Kahit hindi niya, sabihin na natin nagkaroon sila ng mga misunderstandings before, pero hindi yun sapat na maging dahilan para sabihin hindi nakasama ang pamilya niya sa buhay niya ngayon. Kumbaga sa kanya, parang
binigyan na nila ng boundary eh. Parang pinanindigan nila na yung word na hindi tama yung family first, which is so very wrong. Tayo ay Pilipino, actually kahit nga yung mga nasa ibang bansa na mga Americans, Eurasians, mga Europeans, wala akong nakitang tao o anak na nagsabi na hindi ko mahal ang magulang ko. Na ayoko na sa magulang ko, ayoko na sa pamilya ko. Ang dami ko nga napapanood sa YouTube, mga very well-known people or mga established na sila, mga established na sports, may mga kumbaga na yung mga well well off din na mga tao, mga celebrities, pero makikita mo pinagmamalaki nila ang kanilang mga magulang. Sabi ko nga ay sa ngayon, sige, okay, maganda ang buhay niyo ngayon, masaya kayo bilang boyfriend and bilang couple. Pero in the end, baka dyan yung makikita ano yung sinasabi niyong hindi mahalaga ang family first. Pag nagkaanak kayo, Carlos and Chloe, pag nagkaanak kayo, dun yung makikita kung gaano kasakit ang sabihin ng mga anak niyo na ang priority nila ay ang buhay lang nila, wala kayo. Sabi nga, may kasabihan nga tayo, kung anong ginawa mo sa magulang mo, gagawin din sa'yo ng anak mo. Ngayon, pag-usapan natin yung buhay ni Chloe. Bakit ganun siya? Si Ate Doring ay lola ni Chloe. Single mom siya nila Marie, na mami niya. Alam ko ang buong pagkatao nila at alam ko ang buhay nila. Dahil magkaisang bayan lang kami. Sa isang bayan kami, magkakababayan kami sa Nueva Ecija. Sa isang town ng Nueva Ecija, sa Piñaranda. So, ibig ko sabihin ay, hindi pwedeng ikaila kung sino sila doon. Kilalang kilala sila doon. Kilalang kilala si Ate Dory dahil nagkukulit siya. Isa single mother ng mother niya. May kapatid pa rin ng mami niya and hindi rin natin pwede sabihin na kung tutuusin na sabihin na natin sa isang salita ay broken family. Galing siya sa broken family and then nung dumating si Chloe sa buhay ng mother niya, broken pa rin dahil hindi siya lumaki na meron siyang ama na nakilala. Nakilala niya ang ama niya ng may isip na siya. Around 6 or 7 yata sa pagkakasabi sa akin ng daughter ko. Naikwento sa akin ng daughter ko kung ano istorya dahil ako hindi ko na alam ang istorya nila dahil nandito na ako sa Manila at wala na ako sa lugar na yon nung siya ay pinanganak. So, kumbaga sa kuwan, ang nakakaalam ng buhay niya yung daughter ko. So, ayun. Ngayon, sabi ko nga ay yung istorya ng buhay ng lola niya, naging istorya ng buhay ng mother niya at ngayon ay bakit naging ganong kahigpit ang mami ni Chloe kay Chloe? Dahil alam ko ang dahilan, dahil alam ko yan. Ayaw ng mother ni Chloe na maging sira din ang buhay niya na katulad ng nangyari sa buhay niya noong panahon na wala pa ang kanyang stepdad. Sabi ko nga napakaswerte ni Marie kasi merong isang lalaki na nagbigay ng panibagong buhay sa kanya. Na kung tutuusin ay nagbigay din ng panibagong buhay kay Chloe na dinala sila sa Australia. Hindi ba iyon ay isa ng malaking bagay o malaking halaga, malaking points para bigyan din ng halaga ni Chloe na nagkaroon siya ng pangalawang pamilya? Pero bakit sinasabi niya at pananindigan niya ngayon na hindi mahalaga ang pamilya, na hindi dapat number one ang pamilya, na hindi dapat priority ang pamilya, na hindi dapat first, hindi daw dapat sinasabi yung family first. So, sabi ko, iyon, ang tingin namin sa kanya ay dahil masyado siyang na-expose sa social media. Masyado siyang nalula sa binibigay na fame ng social media. Na iyon ay pangsamantala lang. Dapat ibalik sa isip niya. Dapat bumalik sa isip niya na ang social media o ang fame na nakikita niya ngayon sa buhay niya ay pangsamantala lang yan. Ang pamilya, panghabang buhay, hanggang sa katapusan ng mundo, andyan ang pamilya natin. Nung sinabi niya yun sa Tony Talk, talagang nalungkot ako. Sabi ko nga, hindi po ba niya nabigyan ng halaga
na binigyan siya ng buhay ng mami niya. Binigay ng mami niya ang pagiging Australian citizen niya. Dinala siya ng mami niya sa Australia. Tinulungan siya ng husband ng mami niya na maging isang buong pamilya sila. Ano yung sinasabi niya na hindi siya kasama sa pamilya? Dahil may iba siyang kinikilalang ama, ang tingin niya sa sarili niya, hindi siya kasama dun sa pamilya ng isa, which is very wrong. Dadaling ka ba sa Australia ng mami mo kung hindi ka mahal? Bibigyan ka ba ng Australian citizen ng mami mo kung hindi ka mahal ng mami mo at ng iyong stepdad doon? Tatanggapin ka ba nila doon kung hindi ka nila mahal? At didisiplinahin ka ba nila kung hindi ka nila mahal? Ano bang pinag-awayan? Ayaw ng mami na mag-model. Ang gusto ng mami, kumanta, mag-singer. Hindi pumayag si Chloe, ayaw ng mami na umuwi ng Pilipinas dahil magugulo ang buhay. Ang gusto niya ay mag-concentrate sa buhay sa Australia at maging okay ang buhay doon. Kasi nga, ang buhay nila dito sa Pilipinas ay hindi naging okay. Kaya siguro kaya ang mami Marie niya ay binibigyan siya ng maayos na buhay sa Australia, dinidisiplina siya dahil hindi maganda ang nakaraan ng pamilya. Hindi niya yun naintindihan. Binigyan niya yun ng bad points sa kanyang pag-iisip. Itinanim niya sa isip niya na hindi siya tanggap, which is very wrong. Ang tingin ko doon ay masyado siyang nadala ng social media, ng mga feeds ng ibang tao. Parang sinabi niya sa sarili niya na paninindigan ko yung buhay ko. O kasi merong ibang pamilya rin na nagsuano sa kanya nagpipids din eh. Sabi ko, kung binigyan lang niya ng dahilan kung binigyan lang niya ng halaga, kung nasaan siya, kung saan siya sinama ng mother niya, kung paano siyang binuhay ng mother niya, kung paano siyang nilagaan ng lola niya, hindi sana niya maiisip na hindi mahalaga ang pamilya. Nasisilaw siya sa fame ngayon, sa fortune ni Carlos, na anong iniisip nila, hindi na sila mawawalan. It's very wrong. Mauubos yan. Sana dumating araw, pag nagkaanak kayo, ma-realize nyo ang mga pagkakamali nyo. Sana, Carlos, dumating ang araw na ma-realize mo na hindi ka pinabayaan ng pamilya mo. Ngayon naiintindihan ko yung mother mo kung bakit siya nagkaganon kay Chloe. Sayang, sana ayusin mo yan hanggat maaga. Mahalaga ang pamilya. Tandaan nyo, mahalaga ang pamilya. Walang sino man ang hindi makakaintindi sa walang tao na mabubuhay na hindi naghangad na magkaroon ng pamilya. Kahit nga mga hayop o mga aso, pusa, mga nasa paligid natin, ay nakikita natin na nagmamahal ng mga anak nila, ng mga pamilya nila. Tayo pa bang tao? Tao tayo, hindi tayo hayop. Tandaan mo, Chloe, may pamilya ka. Hindi ka napulot lang sa kung saan. Na sana, bigyan mo ng halaga. Carlos, bigyan mo ng halaga ang magulang mo. Yan lang ang aking ipapayo. Thank you so much everyone and sana maisip ng lahat. Hindi tayo mga tao na ang Pilipinas ay kilalang kilala na family-oriented. Kaya sana panindigan natin yun. Yun lang aking may share. Thank you so much everyone. Bye-bye.